kung ang leader mo nagsasabi hindi aabot, sigurado siyang hindi aabot sa Office of the President, dun pa lang sa bagay na yun may problema na tayo eh. Kasi hindi pa tapos ang proseso, di ba? Pero nag-render siya ng judgment. Nung linabas niya yung information na 15 contractors, bakit 15 lang ina-identify niya? Bakit so much lang na project? Bakit Bulacan ang ginawang proof of concept ng operation? Bakit hindi sa probinsya niya, sa Ilocos Norte, no? Actually, parang Kasi papunta na ata doon si Mayor Magalong kasi na-mention na yun na oo, ang Ilocos Norte ay meron din malalaking pinaglagakan ng pondo for flood controls. ilang bang legislator ang kontratista o merong member ng pamilya na kontraktor? Nandiyan na si Senator Ping Lacson eh. Sinabi niya 67. Ba't ayaw niyang ibigay yung listahan? Sinabi niya almost all of my colleagues. Ba't hindi niya ibigay yung listahan? 'Di ba? Yun ang ako'y nalulungkot dahil ginagawang tanga ang publiko. Para ka nag-i-striptease, pinapakita mo meron akong ganyan, tapos pag challenge mo, tatahimik. Ano ito? PR game? Hindi ka dapat nagsasabi na definite na hindi aabot sa iyo kasi for the basic reason na pinirmahan mo yung Budget. pinanggalingan ng pondo, no? Yung tinatawag natin budget, pinirmahan niya yung GAA eh. Well, Jason, ang Bureau of Customs naman has consistently been an issue. So, siguro tama rin naman yung sinabi niya na hindi siya yung head nung period na nagkaroon ng pag-aaral ang State Department at na judge nila na one of the corrupt or the main corrupt agency in the country. Kailangan lang natin siguro tingnan in terms of yung reform na ini-institute ni Commissioner Nepomuceno kasi hindi naman made public kung ano yung mga reforms na yan. So, it's one thing to say na hindi ako yan. It's another thing to say na ito yung mga ginagawa namin. Ang siguro mahalaga dun sa sinabi niya, napaka-importante ng custom sa revenue. Usually meron silang target na kailangan makamit siya at saka si BIR para dun sa paglikom ng mga revenue para sa pamahalaan. So, ang kailangan lang sigurong maklarado dyan, from the time na siya ay umupo hanggang ngayon, ano na yung mga reforma na nagawa. Yung pagpa-fire ng tao, kalimitan kasama yan pag linilinis mo ang isang ahensya. Pero gawin nating klarado, ano yung mga solusyon na na-introduce? Kasi wala naman siyang sinasabi publicly ano yung mga ginawa. Yung computerization has been there since the time of FBR, may attempt to computerize everything. Nagkaroon rin ng attempt na magkaroon ng X-ray, no? na naging source ng anomalya rin sa purchase. So, siguro tingnan natin kung saan nanggagaling yung judgment ng State Department kung bakit nasabi yun. Prof, dako naman po tayo dito sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan kung saan ay nagbigay rin ng komento si Vice President Sara Duterte kasi sinabi nga sa isang panayam sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na kampante siya sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control projects na hindi maililink sa kanya at sabi niya wala naman dapat daw itago ang palasyo. Pero para kay Vice President Sara Duterte, parang nakakapagtataka lang na ganun ka kampante, ganito ka confident si Pangulong Marcos para sabihin na hindi maiugnay, hindi madadawit ang Office of the President. Your thoughts on this, Prof? Alam mo, yung tama naman si Vice President na
magtataka ka kasi unang-una, ang ICI, creation yan ng executive branch. Creation ni Mr. Marcos, EO 94, yung lakas, yung kapangyarihan niyan ay na-define doon sa EO 94. So, from the outset, nung EO 94 was made public, nakita na ng lahat na medyo may kahinaan in terms of yung kapangyarihan na meron siya. Pangalawa, hindi ka dapat nagsasabi na definite na hindi aabot sa iyo kasi for the basic reason na pinirmahan mo yung Budget. pinanggalingan ng pondo, no? Yung tinatawag natin budget, pinirmahan niya yung GAA eh. At kung titingnan mo consistently in the past 3 years, maunang malya. Noong 2023, nagkaroon ng tinatawag na unprogrammed appropriations. Noong 2024, 2025, nawala ang unprogram, grabe naman ang insertions, no? Hindi natin alam na may leadership fund na tinatawag na nasa NEP pa lang may insertions na. So, paano mo masasabing hindi aabot sa iyo, no? Ikaw ang pumirma, ikaw ang nagre-release ng pondo. Kahit dun sa insertions, ang sabi nila, hindi naman na nalabas lahat yung mga for later release. Pero even as we speak today, meron siya rini-release na under dyan sa FLR. So, kung rini-release niya, alam niya yon, di ba? May consent siya sa lahat ng insertions na yon. May consent siya na, wag muna natin itong release. May consent siya na i-release natin. So, this early, sa tingin ko, mali namang sabihin yung ganon. Kasi, hindi pa tapos. Wala nga tayo nakikitang kinakasuhan na politiko. Correct. O nag-umpisa na yung hearing, no, na yung sa korte. Wala tayong nakikitang politikong nakulong. So, sa tingin ko, kung gaganunin niya yung proseso, talagang hindi maniniwala ang taong bayan dyan sa ginagawa ng ICI. At yun nga, Prof, sinabi rin ni Pangulong Marcos na ito daw ay politika, yung iniuugnay o idinadawit ang Office of the President sa mga issue ng katiwalian, especially dito sa particularly yung sa mga maanumalyang flood control projects. Sabi niya, politically motivated. Dok, Prof, sa ngayon po ba, tama pa rin bang sabihin ni President Marcos na politically motivated ito? Na para naman kay Vice President Sara Duterte, hindi na to politika dahil wala naman siyang tinatakbuhan at hindi naman panahon ng kampanya. Oo, Jason, tama 'yon, no? Yung ang dali mong sabihin lahat na politically motivated no? Katulad ng yung ginawa ninyo kay Vice President, politically motivated yon, di ba? If every leader will say it's politically motivated, nawawalaan yung prinsipyo ng transparency and accountability. Kasi madali mong itapon yon na, hindi politically motivated yan. Pero from the beginning, wala naman transparent sa proseso at hindi nagiging accountable. Yung SALN, di ba, itong bagong ombudsman natin, he came up with a memorandum for the release. Pero pag binasa mo yung memorandum, ang daming step by step na dadaanan bago mo makuha yon. Ang SALN before Ombudsman Martires it was made public, no? Nasa online, you can download, anyone who wants to study it can download it. Bakit hindi naging madaling maka-access ng SALN? Kasi dun sa nangyari kay Chief Justice Corona na ginamit yung SALN as a weapon, no? Alam mo itong administrasyon na ito, ang daming wine-weaponize kahit simpleng bagay wine-weaponize. So siguro kailangan nating tingnan yan sa lente ng transparency and accountability. Doc, sorry, baka makalimutan ko. Speaking of weaponization, no, dahil syempre sila ang nasa gobyerno, sila ang nasa kapangyarihan, sila ang nasa posisyon, paano ba masisiguro
ng publiko ho natin, ng mamamayan ho natin na nagbubuwis, 'di ba? Tayo nagbabayad tayo ng buwis na sa pinakamataas na posisyon, sinabi nyo na, siya yung nagpipirma ng pondo, imposibleng hindi niya napag-aralan ang budget, papaano nag-come up ng ganito, pero and yet pinirmahan pa rin niya, tapos lumutang yung ganitong issue ng malawak na katiwalian. Papaano makakasiguro ang mamayan natin na hindi mapapanagot as far as transparency and accountability is concerned, Professor? Alam mo, Paul, basic kasi yung nangyari eh. For the past 3 years, may ganitong nangyayari sa pondo ng bayan. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam. Kasi 3 budgets yan. Yung proseso ng transparency, nakita natin na may problema sa sistema, may problema sa procedure ng pagpapasa ng budget. Kaya nga nag-i-introduce sila ng reform. Pero kahit na in-introduce mo yung reform, at the NEP level, hindi sila nagpapakatotoo na may insertions na sa NEP pa lang. No? Yun yung tinatawag na leadership fund. So yun yung issue ng maging transparent ka, di ba? At pag nasabing may leadership fund ba kayo, maging accountable ka. Sabihin mo, oo, hindi, yaan ay nagkaganyan dahil sa ganito. Pangalawa, 3 taon na yang paulit-ulit na sinasabi na hindi tayo pwedeng magkaroon ng unprogrammed appropriations. Dahil ang basic dyan, kung sa isang bahay, ang kita ng padre de pamilya o pati ang nanay, kung pareho sila nagtatrabaho, ay 1,000 lamang, hindi ka pwede ang gastos mo 2,000 o mahigit sa 1,000. At the micro level, sa household level, natututo tayong bumaluktot sa kumot kung kulang. Makikita mo dito sa ginagawa natin sa budget natin, ang taas-taas ng expenditure. Pero ang revenue natin, parati tayo may shortfall. So, dyan pumapasok yung sinabi ni Commissioner Nepomuceno na hindi naman tayo basta-bastang mag-aalis kasi baka mahirapan yung revenue targets ng customs. So, babalik ulit tayo dun sa kung ang ginagastos mo ay mas mataas kisa sa kinikita mo. At yung ginagastos mo, ang konti na nga ng kinikita mo, nauuwi pa sa korupsyon. Kaya kailangan maging transparent. Saan mo ginagastos ang bawat piso na binabayaran ng taxes ng mga Pilipino? At dun ba sa paggastos na yun ay napupunta sa tama o napupunta sa bulsa ng iba? Yun yung proseso ng transparency eh. So kailangan makita ng taong bayan. Kaya yan dyan sa ICI, babalik na naman ako doon, i-public nyo. Kasi hanggat hindi nyo pinapublic yung proseso ninyo, hindi maiintindihan ng taong bayan. Hindi transparent yung proseso. So paano mo magiging accountable kung sino man yung mastermind, politiko o taga-executive na kumita ng salapi. So napakahalaga yan 2 bagay, transparency and accountability. Kung ang leader mo nagsasabi hindi aabot, sigurado siyang hindi aabot sa Office of the President. Doon pa lang sa bagay na yon may problema na tayo kasi hindi pa tapos ang proseso, 'di ba? Pero nag-render siya ng judgment. Nung linabas niya yung information na 15 contractors, bakit 15 lang ina-identify niya? Bakit so much lang na project? Bakit Bulacan ang ginawang proof of concept ng operation? Bakit hindi sa probinsya niya, sa Ilocos Norte, no? Actually, parang kasi, papunta na ata doon si Mayor Magalong kasi na-mention na yun na ang Ilocos Norte ay meron din malalaking pinaglagakan ng pondo for flood controls. Oo, Paul. Tapos, di ba, Sunwest ang sinasabi nila, bakit hindi kayo pumunta sa Bicol? Bakit hindi nyo tingnan ano nangyari sa Bicol? Ano nangyari sa Marikina? Yung 6 na deputy speakers, lahat yan kasama dyan Pero hindi na rin ata sila nakikita ngayon, Doc. Precisely. So, anong nangyari? Bakit ang pinupunto
So kung titingnan mo kasi, may nagkukumpas. At yung nagkukumpas, sinasabi sa taong bayan, dito tayo tumingin. So lahat naman tayo doon titingin. Meanwhile, yung ibang probinsya, there are 82 provinces. Right? And so many, if you look at Luzon, Visayas, and Mindanao, mas yung pag kinorelate mo siya dun sa basin system ng Pilipinas, mas maraming river basin sa Luzon. So technically, mas mataas ang probability ng baha. So titingnan mo lang siya, bakit hindi Pampanga? 'Di ba? Ang dami-daming bakit. So nung release yung impormasyon na may 15 na sila yung nakakakuha ng malalaking proyekto, doon pa lang sa simula, sinabi mo na hanggang dito lang tayo ha. Mm-mm. Kaya nakikita mo ang daloy ng ICI hanggang dito lang tayo. Plus pinutol pa ang Senate Blue Ribbon Committee. That's Under right. So again, Paul, nakikita mo ang kumpas. Nagkumpas sa House, doon sa Infra Committee. Ang nangyari doon sa Infra Committee, itigil na lang daw. binato sa Senado at binato sa kasama na si Duterte ng panahon ni Duterte. Nangyari sa Senado, wala ka nang naririnig doon sa mga congressman na sinabi. Tapos ang nakakatawa dito, hindi nila maintindihan how to handle this kaya. 'Di ba? Hindi mabigyan ng witness protection, hindi papunta-punta na sa DOJ hanggang sabihin ng mag-asawa ay hindi na kami magko-cooperate. Tapos sasabihin may proteksyonan. Sino ba nagpro-proteksyon? Kasi kung talagang gusto ninyo to go to the bottom of things, doon pa lang sa ano bang distrito 'yan? Ano bang distrito si Saldico? Anong distrito si Momo? Anong distrito si Grandioso? Anong distrito? Ang dami niyan. Pero doon ka lang mag-concentrate doon sa inner core ni Speaker Romualdez. Makikita mo na kaagad eh. So, hindi ako naniniwala na may magandang patutunguhan ang ICI. Prof, nakakapagtataka rin po ba dahil sabi nyo nga po may kumukumpas tapos ngayon parang gusto nang idawit at imbestigahan naman yung posibleng ugnayan ng mga diskaya kay Senator Bongo at ngayon yung mga posibleng koneksyon ng mga diskaya doon naman po sa mga Villar. Makikita mo bakit pa, 'di ba? Kung ikaw ay nag-iimbestiga, tapusin mo Prof, muna hindi pa tapos kay Patalon-talon. Hindi pa tapos kay Zaldico, hindi pa napupunta o hindi pa naiimbestigahan. Naiimbestigahan si Zaldico ng maayos, hindi pa naiimbestigahan pa ng maayos si dating House Speaker Martin Romualdez. Ngayon naman po, ayun na, jump na dahil sa iba pang mga personalidad. Kaya ako nag-agree ako yung latest call ni Congressman Toby Chanco na ilabas natin by district, by party list. Kasi may laman yung sinabi ni Congressman Chanco dun sa district na nagpa-park. 'Di ba? Dalawang klase yon, park at saka ano yung isa? Letter S. Basta yung dalawa. Pag nag-park ng pondo, ibig sabihin nun, may graft and corruption na doon. Bakit hindi nila tingnan yon? Ang daming sinabi ni Congressman Chanco, pero ang hinanap lang niya kasi si Saldico eh. Pero pag nakita mo saan pinapark ang pondo ng bayan, makikita mo ito yung circle ni Speaker Martin Romualdez. So, pag ganon, kailangan mo buksan if you want to be transparent with it. And being transparent is you can hold someone accountable because the process is transparent. Nothing is transparent now. They showed their card, ito 15 kontratista, ito ang mga projects, ito this much. But sino ang nag-put together na almost 1.5 trillion? Hindi naman sila nagsabing almost 1.5 trillion ang nawawala eh.
'Di ba? So, again, itong ating tinatahak sa ICI, I'm sorry to say, isang malaking pangbubudol ang ginagawa. Kasi we spend so much time, resources in trying to ferret the truth, but we're not getting it simply because there is no transparency. Actually, Professor, noong sa ilalim lang liderato ni Senator Rodante Marcoleta, itong Senate Blue Ribbon Committee, ang daming mga Pilipino actually na nabuksan yung kanilang pag-asa na, uy, ito, parang lumilinaw. Papunta tayo doon kung sino talaga ang dapat mapanagot. Mm-hmm. Pero since ang lower house, pinatay na nila ang investigasyon, pinasa sa Senado, nagpalit ng liderato ang Senate Blue Ribbon Committee, nag-recess sila ngayon. And then here comes the ICI na hindi naman na ipupubliko. Sino ang pwedeng naiisip mo na manguna para balikan kung sino ba talaga ang umpisahan ulit doon sa pinakaugat, mga pangalan, personalidad na dapat tutukan bago iwan, dapat napapanagot bago lumipat sa ibang issue na naman at ibang personalidad. May naiisip ka ba na pwedeng manguna? Wala na yan. It will die a natural death, just like what happened to Napoles. Unfortunately, si Napoles lang ang nakulong, di ba? Mm-hmm. So, parang deja vu na naman tayo. Pero ito malala. Kasi ang laki ng pondo. Alam mo ba sa kasaysayan ng Senado, first time lang na na-unseat ang sitting Blue Ribbon Chair? Kaya makikita mo may kumumpas. May kumumpas. How do you remove a Blue Ribbon Chair? That's a decision by the plenary. You can only do that if you remove the Senate President. You cannot remove a chairman sa plenary kasi collective yan eh. So they had to remove the sitting Senate President in order to remove the sitting Blue Ribbon Chairman. And after they were removed, look what happened. 'Di ba? Yung si Gutesa, yung that Marine guy, Orly. tama lang siya, 'di ba? Tama lang siya hindi mag-avail ng protective custody ng DOJ. Why? Hindi siya safe. Tingnan mo, nagtago yung tao, 'di ba? Dahil malalim yung sinabi niya. He was able to name the staff of Saldico. He was able to identify the places where they delivered the money, where they got the money, how they did it. Pero Ang nagawan nila. Ang hindi lang natin alam, Paul, is paano ba yung scheme ng operation nila? Paano sila kumita? Kasi sabi-sabi lang yung 30%, 20%, etc., etc. Iba pa yung park. Ako, ang gusto kong malaman, paano nagawa yung park? Nagpa-park ka ng pondo, doon sa pinagparkan mong distrito, may kita na kaagad yung congressman. Yun, klarado yun sa sinabi ni Congressman Tommy Chanco. Meron rin yung, I forgot the term he used, yung sharing or something. Yun, kailangan natin malaman kasi how are you going to correct something that you do not know how it was implemented? 'Di ba? Itong mga DE ng Bulacan, etc., etc. Oo, nakaka-shock ang mga sinabi. Pero ilang district engineer ang ganyan? Huwag mo sabihin sa akin, sa Bicol, kung saan doon si Congressman Saldico, walang ganyan. At hindi mas malala doon, huwag mong sabihin sa akin sa distrito ni Speaker Martin Romualdez, hindi mas malala. Huwag mong sabihin sa akin na sa distrito ni Sandro Marcos, Lily White. So, yung mga yun yung mga personalities na yun,
sa Pampanga, 'di ba? Tapos i-correlate mo yan sa ilang bang legislator ang kontratista o merong member ng pamilya na kontraktor. Nandiyan na si Senator Ping Lacson eh. Sinabi niya 67. Ba't ayaw niyang ibigay yung listahan? Sinabi niya almost all of my colleagues. Ba't hindi niya ibigay yung listahan? 'Di ba? Yun ang ako'y nalulungkot dahil ginagawang tanga ang publiko. Para ka nag-i-striptease, pinapakita mo meron akong ganyan, tapos pag challenge mo, tatahimik. Ano ito? PR game? Nalala ko nga, Prof, yung sinabi ni Vice President Sara na itong nangyayari ngayon at itong ginagawa nila, Zarzuela lang. At Yeah. Prof, agree po ba rin po kayo? Kasi naalala ko, nung sinabi rin ni VP Sara sa mga nakaraang ambush interview, sinabi niya na itong investigasyon na pinangungunahan nga ni President Marcos sa pamamagitan ng ICI ay parang magiging excuse lang yan ni President Marcos para sabihin nila sa publiko, oy, may ginagawa kami, may ginagawa yung administrasyon kaugnay dito sa mga korupsyon, sa mga maanumalyang proyekto. Alam mo, Jason, all of these things are essentially trying to reboot the presidency. The institution, trying to reboot so that they can claim that I stood up for something, I fought for you, 'di ba? May kalinga ako, nararamdaman ako ng tao. Those are the issues against him in the first 3 years. And after 3 years in the midterm, after the result of the midterm, you now realize, what did I stood for in those first 3 years? Saan ako makikilala? I mean, for a Marcos to be known as a corruption buster is a novelty. Okay? So, if you call a spade, when you say corruption, sa ating kasaysayan, tumatatak sa isip ng taong bayan ang pangalan ng Marcos. Imagine if you're leading this anti-corruption crusade by Mr. Marcos, then you are pivoting to something that you can claim as part of your legacy, that I stood up and fought corruption, and in fact, di ba yun ang narrative nila? And in fact, ako nga ang nagsabi eh. Paano naman ako makakasama dyan? Ako ang nagsabi. Oo. Diba, Actually, Prof, sinasabi rin ng spokesperson ni Yusek Claire, lalo na kapag may mga tumitira o mga kritiko ang administrasyon, sinasabi niya, parang sinasabi niya na si President Marcos o yung administrasyon lang ni Pangulong Marcos yung nakagawa nito na nag-open up ng investigation patungkol sa mga maanumalyang proyekto na hindi daw nagagawa ng past administration. So parang na-connect ko lang dun sa sinasabi ni VP Sara na ginagawa itong excuse para meron lang sila, may masabi lang sa publiko na may nagagawa sila. Kasi with all the powers of the president, you can really clean this up. But he's not doing that. He created an independent commission and now he's saying malayo yan sa office of the president. How can he even say that? Diba? So, makikita mo sa umpisa pa lang, para tayong nabubudol na naman. Prof, sorry. 2.5 years na lang ang natitira ng Marcos administration. At sinasabi natin na kung ganito magiging recursive yung weaponization na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon para hindi sila mapanagot, matatapos ang administrasyon na wala ngang napapanagot dahil parati silang may rason, parati silang may dahilan, parati silang may bala, parati silang may panangga. Ano na ang dapat gawin ng mga Pilipino ho natin? Kailangan pa ba nilang paabutin ang
na matapos ang administrasyon na walang napapanagot na kahit isa man lang na politiko, personalidad sa malawakang korupsyon na ito? O ano ba dapat ang gawin ng mga Pilipino? Well, sa tingin ko we should may mga rallies diyan, etc., etc. Hindi naman tayo nananawagan na bumitaw kasi may constitutional mandate yung tao. Ang akin lang, hindi titigil ang galit ng tao, hindi maiibsan ang galit ng tao hangga't hindi natin nakikita yung pinaghihinalaan natin, yung iba nga conclusion na sila ang mastermind, na sila ang kumita, di ba? Hindi titigil doon. Kaya yung mga tumutulong sa Pangulo, dapat naiintindihan nila ang public pulse. Dapat naiintindihan nila ang galit ng taong bayan. Kasi hindi titigil sa kung anong ginagawa nila. Ang gusto ng taong bayan, makakita ng politikong nakulong. Ngayon, kung yung politikong ikukulong mo, hindi naman yung head ng isang institusyon. Bakit ko sinasabing head? Sa Pilipinas naman, walang nangyayari na hindi alam ng head Di ba? You can always say, no, I don't know, I wasn't involved. Pag sinabi mo yun, anong klaseng leader ka? Hindi mo alam na nangyayari right in front of you na pera ng taong bayan ang ninanakaw. Kasi alam mo, ang nakakagalit dito, trilyon At ang tinitingnan lang natin, flood control. Lumalabas kaunti yang sa DOH. Lumalabas kaunti yang farm to market road. Lumalabas kaunti dyan sa DND. So makikita mo, it's really a syndicate who put this scheme together in order to get huge piles of money. Hindi pa natin nakikita paano pinaba ang pondo nung eleksyon. Kasi certainly, yung ayuda had a role during the campaign. Diba? Hindi natin nakikita yan. So pag pinagtagni-tagni mo yan, kaya ka mapapaisip, bakit walang flagship program itong administrasyon na ito? Diba? Bakit rinelease ang Confidential and Intelligence Fund ng Presidente first month of this year? Bakit? Ginamit siguro kay President Rodrigo Duterte. Diba? Hindi natin alam itong mga ito. And yet, ang taong bayan, dahil napaka-effective ng demolition job nila kay Vice President Sara, iniisip, hoy, yung 125 mo, yung 125 million mo, paki-explain sa mo ginamit. May nabasa nga ako kanina na biro mo ang spin dahil daw doon sa isang interview inamin ni Vice President kung paano ginamit yung confidential fund ng DepEd. At siya ay nahulog sa trap dahil yung purchase ng computers nangyari nung panahon ng tatay niya. If the Vice President is not after transparency and accountability, will she reveal that she used the confidential part of the confidential fund of DepEd to determine ano yung corruption sa DepEd? Certainly, it will hit the father. Correct. So, hindi ko maintindihan yung nag-spin na yan. Ang dami nag-i-spin na talagang binabaluktot at talagang ilinalagay na naman doon sa Duterte. Okay. Parang maraming nagsasabi, Prof, na dito ngayong panahon lumabas itong malawakang katiwalian, and yet Duterte ang binabalikan. Instead na asikasuhin, ayusin ang sistema, iba ang binabalikan, Prof. No? Alam mo, Paul, yan partner rin yan ng 2028 If you want to bury the brand Duterte, you will do everything
Kasi ang problema nila, wala pa silang kandidato. At kung may mga kandidato, they're not faring well. So, paano mo iisipin, at least ngayon kung titingnan mo, medyo protected sila dahil si Ombudsman Remulla ang nailagay dyan. So, pagtapos nila, medyo may protection. Kung may magfa-file, kasi di ba, you cannot file cases while you're in office. So, kung after the term of Mr. Marcos, if there are some people who would file cases in the ombudsman, meron sila dong guard dog. Protektado sila. Pero they need a candidate who will win over the vice president. We're assuming that she is running, no? If she is not running, then open gate yan kung sinong i-endorse nila. And I don't think they will do an endorsement. I think they will play 2028 in such a way where you have opposing candidates being supported by this administration just to make sure yun na yung dulo, that you break the Duterte vote. Okay. Prof, let's leave it at that. Kasi alam naman natin na ang mga Pilipino ngayon matatalino. Kasi nga sabi na noong unang panahon ng mga previous administrations, ang mga artista hindi naman nakikialam yun eh. Ngayon yung mga artista nagsasalita na tungkol sa korupsyon, pagnanakaw sa pera, naiinis yung frustration. Pero tsaka Paul, lumalabas ang mga estudyante. Doon ako nagugulat. Yung chant na, biro mo sa UAAP, mag-chant ka na, kulong na yan, mga kurakot. Sa isang concert, kulong na yan. May nakita ako na nag-flash doon sa sa LED. Diba? Naandun pa yung senador na yon. Correct. Habang nandun nakikita sa LED, nagbubo. Unusual, no? It is the worst time for any politician to take center stage. Okay. Ngayon, tao na ang mag-decide siguro. Nasa kamay ng mga Pilipino. Well, anyway, Prof, maraming salamat sa lahat ng inputs. Of course, this is not going to be the last. Marami pa na mga pagkakataon na babalikan ka namin sa mga yung mga eksperto na mga pahayag po ninyo. Maraming salamat and happy weekend.